serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po uli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Leo Magpayo, pansamantalang humahalili kay Ven Blones. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At sa ulo po ng ating mahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabebenepisyohan ang bawat Pilipino sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Pahayag ito ni Pangulong Marcos matapos tumaas ang investment grade rating ng Pilipinas sa A- sa Japan-based Rating and Investment Information Incorporated o RNI. Ayon sa Pangulo, patunay lamang ito na maraming mamumuhunan ang nagtitiwala sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, mababawasan na rin anya ang pag-utang at matitiyak ang abot-kayang pagpopondo sa gobyerno, negosyo at mga ordinaryong mamimili. Ibig sabihin ay mailalagay na anya ito ang pondo sa serbisyo publiko tulad ng infrastruktura, healthcare facilities at pagtatayo ng mga paaralan para sa mga kabataan kaysa magbayad ng interes. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, ang A credit rating o A- credit rating na ibinigay sa Pilipinas ng Japan-based Rating and Information Incorporated, patunay na nasa tamang direksyon ang economic at fiscal policy ng bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ay matibay na patotoo na tama ang ipinapatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga polisiya para sa ekonomiya at mga patakaran sa pananalapi ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Isang encouraging development para kay Speaker Martin Romualdez ang A- credit rating na ibinigay ng Japan-based Rating and Information sa Pilipinas ngayong buwan mula sa BBB Plus noong nakaraang taon. Anya, patotoo ito na tama ang pinapatupad na economic at fiscal policy ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Nangako naman ang leader ng Kamara na patuloy na susuporta ang mababang kapulungan sa economic at prosperity agenda ng Marcos Jr. administration sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga panukala na magpapatatag pa ng ekonomiya. Sabi pa ni Romualdez na ang credit rating upgrade na ito ay mangangahulugan ng mas mababang borrowing cost at interest payments sa mga loan at ang matitipid anyang pera maaari ilagay sa tulong pinansyal upang mas maramdaman ng taong bayan ang paglago ng ekonomiya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, kumpiyansa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nitong maiangat mula sa kahirapan ang nasa 8 milyong Pilipino sa taong 2028. Ayon kay Finance Undersecretary Domini Velasquez,
Positibo na magiging upper middle income country ang Pilipinas tulad ng Indonesia sa susunod na taon. Sinabi ni Velasquez na daragdagan ng gobyerno ang bilang ng mga Pilipino na maiaahon sa kahirapan. Pagdidiin nito na lahat ng Pilipino ay dapat magkaroon ng magandang buhay. Tiniyak naman ni Velasquez na nasa tamang daan ang pamahalang Marcos para maibaba sa kahirapan sa iisang numero sa taong 2028. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi banta sa peace and security ang presensya ng United States missiles sa bansa. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi magdudulot ng destabilisasyon ang presensya ng mga US missiles dahil pansamantala lamang ito. Ang pahayag ni Manalo ay kasunod sa naging statement ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na nakakabahala ang missile system ng Amerika. Ginawa ni Yi ang pahayag sa ginanap na sidelines ng bilateral talks ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Lao. Ang deployment ng US missile system sa Pilipinas ay naisagawa noong buwan ng Abril kasunod ng joint military exercises ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahan na paglalagay ng Amerika ng nasabing system sa rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, nangako rin ang Estados Unidos na magbibigay ng $500 milyong na pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa 50 bilyong pisong alokasyon sa AFP Modernization Program para sa susunod na taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang alokasyon na mataas ng 10 bilyong piso noong nakarang taon ay indikasyon ng dedikasyon ng pamahalaan na palakasin ang kakayahang pandepensa ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagpasalamat ang Armed Forces of the Philippines sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa 50 bilyong pisong alokasyon sa AFP Modernization Program para sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang naturang halaga na mas mataas ng 10 bilyong piso sa alokasyon noong nakaraang taon ay indikasyon ng dedikasyon ng pamahalaan na palakasin ang kakayahang pandepensa ng bansa. Ayon kay Padilla, ang karagdagang pondo ay magpapahintulot sa AFP na ipagpatuloy ang pag-angkat ng makabagong teknolohiya, mapahusay ang kanilang kapabilidad sa mga operasyon sa dagat, langit at lupa at mapalakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga kasalukuyang bantang pansiguridad. Sinabi ni Padilla na ang modernisasyon ng militar ay isang tuloy-tuloy na proseso na mangailangan ng walang tigil na suporta at karagdagang paumuhunan sa mga darating na taon. Tiniyak naman ni Padilla na gagamitin ng AFP ang kanilang resources sa pinaka-epektibong paraan upang masiguro ang depensa at seguridad ng bansa. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na mayroong sangkot sa oil smuggling sa nangyaring Bataan oil spill. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, nakita ng ilang red flags sa insidente na may kaugnayan sa MT Jason Bradley, MV Mirola 1 at MT Terranova. Sinabi ni Vasquez na may nakabinbing kaso ang Jason Bradley sa oil smuggling sa DOJ at isa ito sa mga barkong tumakas sa isang anti-oil smuggling operation na ikinasa ng National
of Investigation o NBI at Bureau of Customs o BOC. Ang MV Mirola naman ay hindi rehistrado at wala itong record kahit insurance. Samantala, ang Terra Nova ayon pa rin kay Vasquez ay naglayag sa loob ng 26 na oras kahit maikli lamang ang distansya nito sa 3 nautical miles. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahaharap sa kasong kriminal ang mga sangkot sa Mindoro oil spill habang sasampahan ng kasong administratibo ang mga kawani ng gobyerno na sangkot sa insidente. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, 2 kaso na kriminal ang nakabinbin ngayon dahil sa Mindoro oil spill, kabilang ang paggamit at pamemeke ng mga dokumento. Sinabi ni Vasquez na inaasahan ng ilalabas anumang oras ang warrants of arrest laban sa mga opisyal na sangkot dito. Dagdag ni Vasquez, ang Mindoro case ang gagamiting template para na rin sa Bataan oil spill at iba pang mga kaso ng oil spill sa bansa. Samantala, handa ang may-ari at insurer ng MT Terra Nova maging ang International Oil Pollution Compensation Funds na bigyan ng kompensasyon ang mga naapektuhan ng oil spill. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, nasa 21 residente ng Bataan at 31,000 sa Cavite ang posibleng tatanggap ng kompensasyon. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng isang interagency task force na agad tutugon sa posibleng epekto ng oil spill. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, patuloy ang modernisasyon ng Philippine National Railways o PNR sa mga railway system sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PNR Chairperson Michael Ted Macapagal na sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ginagawa na ngayon ang pinakamodernong railway system sa bansa. Isa na rito ang nalalapit ng matapos na Northern Line mula Clark sa Pampanga hanggang sa Valenzuela. Makakapasaan niya ito sa world standard ng railway system kung saan elevated at locomotive electric cars ang gagamitin. All procured from Japan, ano? Kaya nga po, it's most modern, state-of-the-art. It can accommodate about 800,000 passengers daily. Sinabi pa ni Macapagal na Phase 1 ito at susunod na ang Metro Manila Line, Alabang hanggang Laguna na kabilang sa Southern Line. Target na matapos ang mga proyektong ito bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy pa rin ang operasyon ng tren sa Quezon Province, Bicol Region mula Sipocot, Camarines Sur patungong Naga City diretso sa Legazpi City. Nakaplano na rin anya na palawigin ang operasyon ng tren na ito hanggang Sorsogon sa mga susunod na taon. Nakalatag na rin ang pagpapalawig ng tren na magseserbisyo sa mga lokal na produkto, lalo na ang para sa industriya ng agrikultura. Meron yung Subic, Clark, Manila, Batangas Railway Corridor. Yan po na pag-usapan sa International Summit ng Amerika, Pilipinas at Japan. Pag natuloy po yan, mas mapapalawak at matutulungan lalo ang agricultural sector natin dahil mapapalapit ito, madadala ang mga produkto nila na mas mabilis, mas mura sa Metro Manila at kukunin directly sa kanila.
Si Philippine National Railways Chairperson Michael Ted Macapagal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagpapalakas na produksyon ng palm oil ang isa sa mga industriyang makatutulong sa paglago ng ekonomiya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Palm Oil Development Council Incorporated, President Erwin Anthony Garcia, na isa itong solusyon upang malabanan ang kahirapan sa riyon. May tuturing itong sustainable project na may kakayahang buhayin ang bawat pamilya. Yeah, we're trying to share this with the local governments as a tool for reducing or even eliminating poverty. Kasi kung dole out lang tayo parati, wala eh. Itong mga 4Ps, itong mga tupad, these are all temporary solutions. Wala eh, pag naubos naman ulit. So, ang atin is talagang sustainable projects na lalabas talaga, na mawawala na talaga itong poverty sa ating mga lugar na. Samantala, sinabi ni Garcia na maayos ang mga kalsada sa BARM at isa itong magandang potensyal na maging economic driver sa bansa sa industriya ng palm oil. Tinatayang 800,000 ektaryang lupain ang maaaring taniman ng mga palm sa nasabing rehiyon. Katulad anya sa Sabah, Malaysia, kung saan ang produksyon ng palm oil ay malaki ang kontribusyon sa magandang takbo ng ekonomiya ng nasabing lugar. Ang gaganda ng mga kalsada, concrete roads, but walang produkto yung mga lugar. Kaya sabi ko, nauna yung gobyerno, binigyan niya yung kalsada. Concrete pa, hindi lang yung farm to market na paved road lang na gravel. Ito concrete. So, talagang it's suitable. So, may kulang na lang siguro. I think the farm government right now, ang next step niya is to encourage, to help investors, alalayan nila kung saan ang lugar to make it successful at mawala yung stigma na delikado yung lugar. So, I think farm alone has a great potential. Si Philippine Palm Oil Development Council Incorporated President Erwin Anthony Garcia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Internal Revenue o BIR sinamsam ang mga iligal na produktong vape habang isinasagawa ang Philippine Vape Festival 2024. Ang operasyon na nangyari sa Las Piñas ay pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at ng BIR Illicit Trade Task Force o BIR ITTF. Ang detalye ng balitang ito mula kay Marian Bastasa. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue o BIR ay ilang mga illegal na vape products sa ikinasa nitong raid sa kasagsagan ng Philippine Vape Festival 2024. Pinangunahan mismo ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at ng BIR Illicit Trade Task Force ang naturang raid na ginanap sa Las Piñas nitong weekend. Matapos ang surveillance ay nakumpirmang may mga produktong vape ang itinampok sa festival na walang internal revenue stamps. Giit ni Commissioner Lumagi, patunay lang ito na hindi talaga sumusunod ang karamihan sa industriya sa mga hakbang sa tamang pagbubuwis ng mga produktong vape. Hindi naman umano titigil ang BIR laban sa mga patuloy na nagbebenta ng illegal na vape at titiyaking mapapanagot at makakasuhan ng mga ito dahil sa pag-iwas sa buwis. Kasunod ito ang panawagan naman ng BIR sa lahat na isumbong kung may mga impormasyon tungkol sa mga lugar o kaganapan na may illegal na vape. Ito sa Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, gobyerno ng Pilipinas nagpapatuloy sa pag-alalay sa mga Pilipinong nasa Lebanon na nagnanais umuwi sa bansa. Ito ay matapos na bumalik sa bansa ang 15 overseas Filipino workers o OFWs na naipit sa gulo sa bansang Lebanon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Tuloy-tuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga Pilipinong nagnanais umuwi sa bansa buhat sa Lebanon. Ito yung makaraang magbalik bansa na ang nasa 15 overseas Filipino workers na naipit sa gulo sa naturang bansa. Dumating sa Pilipinas ang mga naturang OFWs itong Sabado sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kasama ang kanilang mga anak. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kusang iniling ng mga naturang OFW na makabalik na sa Pilipinas na agad namang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ang nagpapatuloy na repatriation ay sa pagkikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs gayon din ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang Farmers Association sa Aglipay, Quirino, pagkakalooban ng processing center ng DAR para sa pagpapalakas sa kanilang chili garlic oil production. Narito ang buong balita na ihati sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. May paayan ti Gunglo Farmers Association ti San Ramon de Aglipay, Quirino ti may sa processing center para iti chili garlic oil product daytoy. Ti ba nakaipay daytoy a processing center ket iti tulong ti village level farm focused enterprise development project ti Department of Agrarian Reform o DAR. Babaen daytoy iti memorandum of agreement iti baet ti Gunglo ken dagiti key government agencies a pakairamanan ti DAR, ti Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry ken ti LGU para iti construction ti processing center ken ti enhancement ti chili garlic oil. Inkari ni DOST Provincial Director Rosel Angelica Gorospe at tumulong para iti training para kadagiti manalon para iti adupay a market competitive products para matiti DTI impasigurado met ni Provincial Director Mary Ann Corpus D ti suportar ti ahensya iti asosasyon para iti packaging kad labeling agraman ti marketing and promotion ti chili garlic oil product ti asosasyon. Data ti Damag Manipod Tugigaraw City dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mga kaso ng dengue sa Benguet umabot na sa 4,700. Ang kabuuan ng ulat ihahati sa atin ni Jong Munar. Agtultuloy ang umat nga to ti kaso iti dengue sa Ajay Provincia ti Benguet. May basar ti ko dyan when may katalupula kaduwa nga Domingo a monitoring the Provincial Epidemiology Surveillance Unit ken Provincial Health Office. Dumano na iti 4,000 ken 7 iti pakabukla na kaso manipod Enero aging gan Agosto iti agdawang atawen. Iti naso nga bilang 7 ken 2 iti na-record a baro a kaso ken 2 iti nainayon nga casualties. Iti pakabukla nagdago pa na iti 7 iti pimusa igapo iti dengue. No sa no dagiti casualties ket manipod iti munisipyo ti La Trinidad, Mangkayan, Tublay, Bukod ken Tuba. Agtaltalinaed ana ilista iti kadwa na kaso ti munisipyo ti La Trinidad ken sumarano iti Kabayan, bayat iti ili ti Kibungan iti nakalista iti kababa na kaso nga 50 katupad. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. 1.17 milyong pisong halaga ng kapital panghanap buhay ipinagkaloob ng DSWD Bicol sa 5 SLP Association sa Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris De La Rosa.
Nagresibe nin mapuon sa 75,000 pesos hanggang 375,000 pesos kada saro o kabilugan ng 1.17 million kantidad nin pondo ang 5 Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa probinsya ng Catanduanes para sa indang napiling pagkakakitaan o hanap buhay. Katakod kay ni nagsairarom ang mga miyembro kay ni sa nagkapirang serye nin capacity building trainings day pa sa nahahaloy na pigsagibo kan DSWD Bicol sa pagkikipagtabangan kan CDA DTI as in before. Kabilugan na 30 partisipante hali sa mga banwaan ng Bagamanok, Panganiban as in Viga ang nagpartisipar sa nasabing training para sa napiling micro-enterprise na mangrove crab fattening. Sa irarom ka nasabing training, nag-agi ang mga ini sa konsepto as in prinsipyo ning pagiging kooperatiba, epektibong financial management as in technical training na kinakaipuhan para sa pagpapataba ng mangrove crab. Ang inisyatibang ini parte kan Zero Hunger Program Convergence Budgeting kung sa pigsisikap kan gobyerno na makabilog ning kapasidad as in sustainable na hanap buhay para sa mga komunidad. Hali Vera Catanduanes, ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Bagong PUV terminal sa Lapu-Lapu City magagamit na ng publiko. Pakinggan ng kabuuan na ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Bukas na og magamit na sa katawhan ang bagong public utility vehicle terminal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Sugbo. Gibuksan ang bagong Paho Terminal Building nga gipondohan og 12 milyones pesos gikan sa gobyerno. Nagpasalamat si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa General Milling Corporation kinsa mitugot nga paliton sa gobyerno ang tipik sa yuta nga gipanag-iya sa maong kompanya aron magamit nga luna sa bagong terminal. Ang Paho PUV Terminal dunay pansayan nga magamit sa mga commuters. Nihangyo si Kongresista Cindy King Chan sa mga upunganon ug sa publiko nga tabangan ang lokal nga kagamhanan sa pagmintenar sa kahapsay ug kalimpyo sa maong pasilidad aron mapuslan pa kini sa taas nga panahon. Kauban nga mitambong sa inauguration ceremony sa mayor ug kongresista ang mga tinugyanan sa City Council ingon man ang Paho Barangay Council. Ang Paho PUV Terminal nagsilbing loading ug unloading points sa mga pampublikong sakyanan sud ug gawas sa isla sa Mactan. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Pagdedeklara ng state of calamity sa Iloilo, inirekomenda na ng PDRRMC. Narito si Janelle Baclay para sa detalye ng balita. Inahanda na sa lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo ang makinahanglan nga dokumento gikan sa Provincial Health Office para sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Iloilo bangod sa mataas nga kaso sang dengue. Sa tion nga makumpleto na iga-endorso ini sa sangguniang panlalawigan agod maaprubahan ang deklarasyon sang state of calamity. Suno kay PDRRMC Head Retired Colonel Cornelio Salinas, may basihan ang pagdeklara sang state of calamity tungod nga naglapaw na sa duha ka mga munisipyo kag isa ka component city ang una nga nagdeklara sang state of calamity tungod sa dengue outbreak. Naglabot naman sa 10 ang napatay suno sa datos sang PHO. Natala na nga magapatawag sang sesyon ang sangguniang panlalawigan sa Martes agod istoryahan ang igapas ang resolusyon sang PDRRMC agod ini ang madesisyonan. Liwat ka nagpanugyan sa pamuluyo ang PHO nga magsunod kag mangin responsable sa pagpaninlo sa palibot kag magpatuman sang 4S agod nga malikawan ang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Dugang pangaginsiling ni Salinas nga ginahimo sang LGU ang tanan, labi na sa medical intervention kapag hatag sang funding support paagi sa Provincial Health Office. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Mindanao.
39th Kadayawan Festival sa Davao City matagumpay na idinaos. Ang kabuhang ulat ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Nahimong nagmalampuson ang kasaulugan sa ika-39th Kadayawan Festival dinhi sa Davao City. Dinatapos kini kagahapong adlaw pinaagi sa Pamula Kadayawan ug Indak-Indak sa Kadayawan. Nahimong nagmadaugon sa Indak-Indak sa kadalanan Davao City School-based category ang Davao City National High School nga nakadawat sa kapin 1 million pesos nga premyo. Grand winner usab ang Balangay City High Performing Arts gikan sa Mati City Davao Oriental alang sa open category nga nakadawat sa premyo nga 1 million pesos. Gideklarang mananaog sa Pamula Kadayawan kung Floral Float Parade ang VXI Global Holdings para sa dako kategory ug first place usab ang Southern Land Global Services Philippines Incorporated alang sa gamay kategory. Samtang mapasalamato ng lokal nga kagamhanan sa syudad tungod sa kooperasyon sa katawhang Dabawenyo ug mga bisita sa malinawon, hapsay ug malipayong pagsaulog sa Kadayawan Festival. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, kini si Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Household gardening sa ilalim ng agrikultura at pangisda sa parokya program at Food Always in the Home ng DARAFC nagpapatuloy. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Jocelyn Morano. Programang mutudlo sa komunidad mananom para dunay makaon o gamiton ang pananom para mukita gila umang mapalahutay. Gibida sa DA Regional Agriculture and Fisheries Council kung DA RAFC Caraga ang paglampo sa agrikultura ug pangisda sa parokya program nga unang gipatuman sa Barangay Tungaw ni Dakbayan sa Butuan at tuig 2022. Dinhi gimugna ang household garden pinaagi sa kolaborasyon sa DA RAFC Caraga ug Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative para mamonitor pag-ayo ang implementasyon. Gumikan sa kalampusan, gimugna karon tuiga ang Food Always in the Home kun faith practice. Sa pagpanguna sa San Roque Integrated Farmers Association, gipasiyugda bago lang ang First Faith Garden Festival dito sa Sitio Roque sa Barangay Tungaw ning Dakbayan sa Butuan sinalmutan sa 21 households kinsa mibida sa ilang tinanom nga gulay. Ingon ni Sarifa President Chofilo Anog Jr. sa maong programa natabangan ang komunidad nga mamahimong food sufficient ug aron sa ngadto tumahaw sa kapobrehon ug maka-generate og income. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na prinoseso ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR ang mga aplikasyon sa operasyon maging sa expansion ng sites ng Internet Gaming Licensees o IGLs. Ito ang inihayag ni PAGCOR Vice President for Offshore Gaming and Licensing Department, Attorney Jessa Fernandez, sa investigasyon ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Anya, para matigil na ang pagdaragdag sa mga IGL ay hindi na sila tumatanggap ng aplikasyon. August 1 din ay ipinag-utos na ang hiring ban sa mga kasalukuyang IGLs kaya inaasahan nila na sa mga susunod na buwan ay papaunti na ang mga empleyado ng IGLs. Batay din sa kanilang monitoring, mula nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang total ban sa POGO ay nagbawas na rin ng mga IGL sa kanilang operational sites. Tuloy-tuloy din anya ang koordinasyon nila sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration at Department of Labor and Employment para mabigyan ng displaced Filipino workers, gayon din ang pagpapadeport sa mga foreign workers.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Budget and Management o DBM na umabot sa 74.2% ng 2024 national budget ang nailabas sa katapusan ng Hulyo. Ito ay katumbas ng higit sa 5.44 na trilyong piso mula sa 5.77 trilyong General Appropriations Act o GAA na naitalaga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa mga pangunahing departamento, ang Department of Education o DepEd ang nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Health o DOH. Gayunpaman, may 333.57 bilyong piso na lamang ang nalalabi sa kasalukuyang pondo ng pambansang budget ang hindi pa nailalabas. Ang mga pondong ito ay inaasahang ilalabas sa mga susunod na buwan, nakadepende sa pagsusumite ng mga espesyal na hiling ng budget at pagtupad sa mga kinakailang requirement ng mga ahensya. Para sa taong 2025, ang pambansang budget ay tinatayang aabot sa 6.352 trilyong piso, mas mataas ng 10.1% kumpara sa budget ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagtibay pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pakikipagtulungan nito sa Asian Development Bank o ADB upang bigyang prioridad at pabilisin ang ilang mahalagang proyektong pang-infrastruktura dito sa bansa. Sa isang pulong nitong linggo na pinangunahan ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain at ADB Country Director Pavit Ramachandran, naging sentro ng diskusyon ang pagpapabilis ng mga pangunahing inisyatiba sa ilalim ng Build Better More program na agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay na proyekto ang Laguna Lakeshore Road Network o LLRN at Bataan Cavite Interlink Bridge at iba pa. Ang mga nasabing mga proyekto ay inaasahang magpapahusay ng connectivity at magpapalago sa ekonomiya ng bansa. Kapwa nangako naman ang DPWH at ADB na titiyakin nila ang mga proyektong ito ay naaayon sa pangmatagalang layunin ng bansa at sisikaping maabot ang pinakamataas na pamantayan ng kalidad, kaligtasan at kahusayan sa mga nabanggit na proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Narito naman po ang balitang sports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano na munang magbakasyon ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo matapos ang kanyang panalo sa 2024 Paris Olympics. Sinabi ni Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion na kapag matapos na ang lahat ng mga public engagement nito ay bahagyang magbabakasyon muna ito. Plano nitong libutin ang ilang magagandang lugar sa Pilipinas at ilan dito ay ang pag-iikot sa Boracay at Palawan na hindi pa nito napupuntahan. Pero bago pa man ang bakasyon, pupunta muna ng Paris muli si Yulo itong Setyembre para mag-training at pagkatapos nun ay saka na siya pwedeng magbakasyon. Kung matatandaan, binigyan si Yulo ng 20 milyong piso bilang pabuya sa nakuha niyang 2 gintong medalya sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act.
Isa din sa mga nagbigay ng pabuya sa kanya ay ang Philippine Airlines kung saan bibigyan siya ng 150,000 miles kada taon na pwedeng gamitin ni Yulo sa paglalakbay sa buong mundo sakay ang Philippine Airlines ng libre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumapit ng husto ang Meralco sa huli para kunin ang panalo laban sa Magnolia 99-94 sa kaisa-isang laban sa pagbubukas ng PBA Season 49 nitong linggo na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Maagang kinuha ng Bulls ang liderato sa Group A habang bagsak sa 0-1 ang hotshots. Mabagal ang panimula ni Meralco import Allen Durham sa first half, subalit nagliyab ng 12 puntos sa ikatlong kanto para tulungan ang reigning Philippine Cup champions na magkaroon ng 74-63 abante. Nagtapos si Durham ng may double-double sa 20 puntos at 16 na rebounds, kasama pa ang 2 assist at 1 steal, at giyahin ang Meralco na kulang-kulang sa players dahil sa pagkawala ni na Raymond Almasan at Alain Maliksi. Si Chris Banchero na nakamit ang kauna-unahan at makasaysayang 4-point shot ay nagtapos ng may 14 na puntos habang kapwa sina Chris Newsom at Jolo o Holo Mendoza ay nagambag ng tig-13 puntos. Pinangunahan naman ni import Glenn Robinson III ang Magnolia sa nagawa nitong sariling double-double na 29 na puntos at 11 rebounds habang nagbigay ng 17 at 14 na markers sina Ian Sangalang at Paul Lee ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalong pinagtibay ni Junmar Fajardo ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Philippine basketball kung saan nakuha niya ang isa na namang Most Valuable Player Award para sa Season 48 sa ginawang PBA Leo Awards nitong linggo na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito na ang ika-8 MVP award ng 6'10" na si Fajardo sa kanyang 12 taon sa liga o simula pa noong siya'y kinuha bilang top overall pick noong 2012 rookie draft ng San Miguel. Bukod sa pagiging 10-time PBA champion, nakuha ni Fajardo ang kanyang ika-10 Best Player of the Conference Award nitong Season 48 Philippine Cup, kung saan inungusan niya sina teammate CJ Perez, Stephen Holt ng Terra Firma, Robert Bullock ng NLEX at dating Barangay Ginebra player Christian Stan Hardinger. Ito rin ang ikalawang sunod-sunod na edisyon kung saan nakopo ni Fajardo ang MVP award pagkarang nakuha niya din ang kaparehong award noong Season 47. Bago noon, nakuha ng 34 anyos na veterano ang award mula 2014 hanggang 2019. Pinangalanan din si Fajardo sa All-Defensive Team kasama sina Cliff Hodge ng Meralco, Kemar Carino ng Terra Firma, Joshua Munzon ng Northport at Chris Newsom ng Meralco. Pinangalanan din siya sa First Mythical Team kasama si Stan Hardinger, Arvin Tolentino, CJ Perez at Newsom. Nakuha naman ni Stephen Holt kung saan naglaro siya sa kanyang unang season sa Terra Firma bago ilipat sa Barangay Ginebra ang nanalo ng Rookie of the Year Award habang nakuha ni Paul Zamar ang Samboy Lim Sportsmanship Award. Samantala, nakuha naman ni Jonard Calarito ng Rain or Shine ang Most Improved Player Award. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan.
Para naman sa mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Bet na bet ng netizens at televiewers ang love triangle ni Lena na ginagampanan ni Mercedes Cabral, Rigor na ginagampanan naman ni John Estrada at Marites na ginagampanan ni Cherry Pie Picache sa kapamilya teleserye na FPJ's Batang Quiapo. Sabi nga ni Madam Cherry Pie, quote and unquote, medyo nagtrend talaga yung Lena Rigor Marites. So, nagtrend talaga. So, halos lahat ng laman, sorry, TikTok nga, I mean, ng social media. So, medyo yun ang gustong content ng tao, so sinakyan namin. Ibang samahan nila, di ba? Tumango naman si Cherry Pie, quote and unquote, ay oo, kaming tatlo naglolokohan plus with Roda, now with Frenny. Parang kapatid lang niya si John, di ba? Ibig sabihin, walang bahid ng romance. Sabi pa ni Cherry Pie, quote and unquote, noon pa. Actually, maganda nga rin yung nangyari sa amin ni John kasi nagkaroon kami ng misunderstanding before. Hindi na nag-elaborate pa si Cherry Pie sa usaping ito bagkus siniguro niyang okay na sila ng aktor. Sabi ni Cherry Pie, quote and unquote, dito sa Batang Quiapo, you know, we really got to know each other. Ayun, si John, mabait na lalaki yun. Pilyo lang. Samantala, ano naman ang nagpapahappy dito kay Cherry Pie Picache nowadays? Sabi ni Cherry Pie, work. Ayan, work. Pero work lang ba? Sabi naman ng premyadong actress, quote and unquote, saka anak ko, halaman, pagluluto, ganon, TikTok. I only joined it a month pa lang. Sobrang nagulat ako sa engagement, naka 3.2k likes na tapos 200k plus agad ang subscribers. Ang nagturo sa kanyang mag-TikTok ay si Yuki Takahashi na 1 taon ng buntis bilang Camille sa FPJ's Batang Quiapo. Ang tanong, bakit ang tagal ng kabuwanan ni Camille? Sabi ni Cherry Pie, quote and unquote, yun ang gusto kong i-explain kasi diba sa viewers ang timeline 1 year. Pero sa istorya namin ang timeline 45 days parang ganun. At sa pagtatapos ng ating segmento, magdadalawang taon pa lamang na annulled ang marriage ni Harleen Bautista at Romnick Sarmenta. Sabi ni Harleen, quote and unquote, nauna kasi yung church annulment and then yung civil. Kaya naman ang tanong ay kung napag-uusapan na ba nila ng kasintahan niya na si Federico Moreno ang tungkol sa kasal. Sagot ni Harleen ay quote and unquote, oo, pinag-uusapan lang, masarap naman pag-usapan. Actually, pinag-uusapan na tapos kung ano yung mga plano, exciting naman, syempre malalaman nyo. Ano nga ba ang dream wedding ni Harleen? Quote and unquote, ang dream wedding ko matuloy, dream kong matuloy ang wedding. Nga naman. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng reports mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang segmentong Balitang Artista na inihatid ni Steph Vicente. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita.
Sa ngalan po ni Ven Blones, ito po si Leo Magpayo, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.